eh wala naman akong kilala. Pagka-audition ko, naging lead role na agad ako dun sa entablado. Dahil doon, nabully tuloy ako ng mga mas matatanda sa akin. Pero naging bida po ako. Tapos, nung ako po ay singer na, nag-audition po ako sa isang network. Kaso nagsara na eh. Wala naman akong pinalaman doon. Pero, may mabubuti pong tao doon na tinanggap din ako dahil nakita po naman nila yung aking talento. Nung pumasok naman ako sa politika, ang audition ko, napakahaba. 6 na taon sa public service, tsaka pag-aaral ng batas. Napakahaba namang audition nito, sabi ko. Pero ngayon po, na napili ninyo ako, kayo po ang pumili sa akin na maging isa sa mga kandidato dito. Sana po ipagdasal ninyo at sana tanggapin ninyo ako sa audition na to. Magkwento ako ngayon ng kwento ni Jimmy Bondo sa pamamagitan ng 3 awitin. Pero wala akong tumatanggap sa akin, walang record label na may gusto sa akin. Ginawa ko itong kanta na to. Binigay ko po sa radyo, mag-isa po ako naglakas ng loob. Katulad po ng ginagawa ko ngayon, wala akong kilala sa politika. Si Duterte lang ang nagtiwala sa akin. Itong awitin po na to, lumuhod ako sa mga radyo, patugtugin nyo naman. Pinatugtog nila, nag-number 1 po ng ilang buwan. Wala akong binayaran, wala akong kilala. Ito po ang simula ng aking karir. Igawan! Pagkatapos po ng kanta na yon, meron naman akong ginawang kanta tungkol sa isang babaeng iniwanan ako. Pero hanggang ngayon, naniniwala ako, pwede ko itong ilipat para kay PRRD. Kasi ang sinasabi ng kanta to, ikaw lang at ako ang magsasabi ng I love you. Alam niyo po, itong aking mga kaharap na mga celebrities na to no? Mga political personalities. Ang feeling ko kuminsan, parang tayo-tayo na lang at si PRRD ang nagmamahalan. Naintindihan niyo ba yung pakiramdam na yun? Na parang, alam niyo, Pangulo, ikaw lang at ako ang magsasabi ng I love you. Hindi niyo masyado alam to, yung mga takang KOJC, alam po nung kanta na to. Ito naman po ay isang kanta na tungkol sa ating bayan, yung pagmamahal natin sa tunay na kalayaan. Huling kanta ka po ito, hindi po sa buhay sa araw lang na to. Mahaba pa buhay ko. Event kontakto, tawagin po natin si Attorney J.B. Hinlo. Magandang hapon po, Hong Kong, Macau at buong Pilipinas, buong mundo. Ako po si Attorney Yvette Contacto, dating Commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission. Nasa harap po ninyo bilang representante ni Attorney J.B. Hinlo. Ang hirap sumunod sa isang Jimmy Bondo. Guwapo na, bata pa. Pero kaninang umaga, nung kinakamusta itong audience natin, unang tinanong, sinong mga Ilonggo? Para dito, sa kasama ni Tatay Digong, maraming salamat kay OJC, maraming salamat, VP Sara, maraming salamat, President Duterte. PDP laban, atin pong tawagin, Attorney Raul Lambing.
na yung Team Suka ngayon. Dahil nung marinig kong nagsalita, yung sa kabilang grupo doon sa Ilocos, sabi nila, tignan nyo itong ating mga kasamang kandidato. Hindi katulad ng mga kandidato sa kabila. Inutusan lamang mag-deliver ng suka. Ay nagkaroon na sila ng certificate of candidacy. Suka nga Ilocos niya, nag-imasin niya ako. Sabi ko, ito naman po ang sukang Ilocos. Panlaban sa mga loko-loko. Kaya kami nandito rin dumalayo para ipaglaban ang inyong karapatan, ang inyong binigay na sagradong boto kay Bipinday na may 32 million votes nung nakaraang election. Hindi po tayo papayag na bastusin nila yung 32 million votes. Ipaglalaban natin si Bipinday. At alam po ninyo, kaya nila. Walang sawa silang nagsasalita laban kay Bipinday at sa kay Tate Digong. Siyempre, kaya na. Ang paparti nyo na lang po sa akin. Hihilingin ko, i-follow nyo ako sa Facebook at saka sa TikTok. Pwede ba? Yan. At kanina, marami pang magsasalita at marami silang sasabihin. Ano man po yung sasabihin ng mga programa, agrikultura kanina, si Madam Nori. Alam po ninyo, kababayan ko yan, si Madam Nori. Taga Pangasinan din siya at taga Cebu, ngayon nasa Davao. Usapan po namin ni Ma'am Nori para sa OFW yung agrikultura. Hindi na po ito pangako kasi ginagawa na po natin. Pwede po kayo pumasyal sa amin sa Pangasinan. Baboy! Ang OFW! Baboy Pilipino! Duterte! 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 Maraming salamat! Iba't ibang lugar sa Pilipinas at sa ibang bahagi ng mundo. Siyempre, unahin muna natin sa National Capital Region. Pinapanood tayo dito sa Hong Kong. Diyan sa Barangay Bayuno Gym. Sa May Kawayan, Bulacan. Hello sa inyo dyan. Diyan po sa Homeland Park Covered Court sa Uyo, Quezon City. Hindi rin magpapawi ang ating mga kababayan sa Manggahan Covered Court, Barangay Manggahan, Pasig City. At ang mga taga-barangay Moonwalk sa Parañaque City. Iba pang lugar dito po sa Luzon, mga kababayan, nakikisa din sa atin ngayon. Malayo ito. Marami sigurong taga rito mula sa Santiago City, Isabela. Ayan sila. Mga taga Ordaneta City, Pangasinan. Abot din tayo sa Tabaco City, Albay. Mula Luzon, dako naman tayo sa Visayas. Binabati natin ang magandang araw ating mga kababayan nakikiisa dyan sa Barangay San Isidro, Talisay City, Cebu. Nakikiisa rin sa atin ngayon ang taga Kalibo, Aklan. Hindi rin magpapahuli ang mga kasimanwa natin sa Kamangkalan, Negros Occidental. At syempre doon sa Bataraza, Palawan. Dito naman tayo sa Mindanao. Unahin natin sa pag-recognize sa mga kababayan natin sa Kidapawan, North Cotabato. Kaway-kaway din tayo sa mga taga El Salvador City, Misamis Oriental. Nakikisa rin sa atin ngayon ang taga Valencia City, Bukidnon. Hindi rin pahuhuli ang taga Mangagoy, Bisling, Surigao del Sur.
At syempre, dyan pa rin sa Mindanao, partikular na sa Davao Region, binabati natin ang mga kababayan natin dyan sa Governor Vicente Duterte Gym sa Agdao, Davao City! Napapanood din tayo ng live dyan sa Katalunan Grande, Davao City! At syempre, ang mga taga-tumbok, Davao City! At napapanood din tayo ng live sa Barangay New Pandan, Panabo City! At syempre, hindi lang po dito sa Pilipinas, sa Hong Kong tayo napapanood at sumasabay ang ating mga kababayan dahil ang mga taga-unahin natin sa Inaraki, Japan! Uy, ang ganda sa Inaraki, Japan. May covered court. Inaraki, Japan! Ayun sila, nandun sila sa kabila. Oh. Next ay ang taga Nagoya, Japan! At taga Tokyo, Japan! Ang abogado, Banikang Mambabatas. Tawagin na natin, Congressman Rodante Marcoleta! 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 Yun, sa Secretariat yun. Marcoleta! 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 Namuha na pag sarsiling kay lapit na kong ginaon. Bati po ng International Women's Day sa inyong lahat. Natatandaan ko po yun, March 8 dapat yun kahapon dahil birthday po yan ng aking kaisa-isang babaeng minahal sa aking buhay.